Ay, magandang gabi mga boss. Ay, dami namang ganap. Kagapon mo kasi naputol, kaya nagkaroon ako ng part 2. Yung mga comments nyo, binasa ko, no? Anyway. Ito, pag ano na ito, are Duterte's destabilizing the country? Yan tanong. Dagdag ko lang dito, ang Duterte masyadong untouchable. Parang ganun, itong pagkukwentuhan nito nila Idol Richard Hidarian tsaka attorney ano ito, Dino yata to. Pakinggan natin ha. Totoo lahat to dito, sa pagkukwentuhan nila dito, talagang ang Duterte, untouchable dito sa Pilipinas. At mukhang pati sa dahig ha. That's the best way to shut down yung argument. Din sabi ni Robin Hood, may Article 6 pa sa destabilization, diba? But for me, yun na yung sabi, no? That's already reflect. But kasi, like, that's for me. Like, even Robin Hood, wag natin sayangin yung ating talino. Para naubo, sabihin kaya, gusto tubig, tumataas yung kilay ko habang naubo. Proceed with the trial is not because they're afraid of the Vice President, but because they are protecting the Vice President. They are enablers of the Vice President. Ito ay attorney ni Senator Laila de Lima. They've been cuddling the Dutertes for quite too long. And that's the reason why umabot tayo sa ganito, di ba? Ayaw nilang mabilad yung ebidensya, which is why they're acting like as if they're the lawyers of Sara Duterte. Imagine mo, ang nagmo-motion, Senator Judge. Ang nagdedepensa, Senator Judge. Nagmo-move to dismiss, Senator Judge. Wala pa kayong mga abogado doon ni Sara Duterte. Walang kailangan gawin si Sara Duterte. Sila mismo yung nagbablock. They've cuddled the Vice President for far too long, or the Dutertes for far too long. Nanampal na yan si Sara Duterte ng sheriff dati. Kaming mga abogado, mambabae ka, magmura ka, di ba? Ang dali mo madisbar. Ito, sinapak yung sheriff who was enforcing a court order. Anong ginawa? Wala man lang disbarment case. Wala man lang administrative case. Yeah. Wala man lang ombudsman case, di ba? Pinagpapatay. Abogado si Sara? Abogado yan, di ba? Pinagpapatay ni... Kaya ayan mga friend. Anong klaseng gobyerno to ni PBBM? No. Ha? Minura-mura. Yung pang nanapak na sheriff, walang kwenta yun. Pinagmumura nga si BBM, pinagbantaan, pinapapatay nga yung mag-asawa, pati yung Speaker of the House. Nag-file ng disbarment case si Gadon. May gumalaw ba? Wala. Ang mabigat sa ginagawa ni Sara Duterte, mataas pa rin ang rating. Putang nang yan. Ewan ko, anong klase itong gobyerno na to. Saka ito mga nagbibigay ng rating. Rodrigo Duterte, kinarni na yung mga taong bayan from Gian de los Santos to Kulot, di ba, to 30,000 people by the estimate of the International Criminal Court. Asaan ang kaso niya sa Pilipinas? That's the reason why the International Criminal Court had to come in, di ba, to make sure that there's going to be justice. After the Farmally scandal, terniple na yung utang natin, di ba? Imagine mo sa mga nagsimula ang Republic of the Philippines, ang utang natin 4 trillion. From the start of the Republic, after the Duterte administration came in, 12.3 trillion, triniple yung utang ng Pilipinas. Again, where is the accountability? Nothing. Nada. Diba? So, they've cuddled the Dutertes for far too long, and until now, they're still trying to cuddle the Dutertes, to protect the Dutertes, and to enable the Dutertes. Kaya tayo ganito. Walang culture of accountability. In fact, yung mga dapat nag-hold ng mga tao na to ng accountability, sila yung main enablers, sila yung main cuddlers. Is this the article that could actually be a big problem? For me, ang strongest is Article 2, and later pag-usapan natin yung Article 4. Yes. Inaano nila yung mga friend, yung kaso nitong si Sara Duterte para ma-impeach, no? Ma-impeach para ma-guilty dun sa impeachment case na nakasampa na dito sa Senado ni Sara Duterte. Hindi yung Senado ng Pilipinas to, Senado ho nito ni Duterte. Oo, tuloy. Pero yung Article 2 is interesting.
hindi lang yung 125 million ang pinag-uusapan dito. Ang total na pumasok na confidential funds kay Sara Duterte is 600 plus million. No? OVP and DepEd. Now, before, ang OVP, wala naman yung confidential funds. Ang DepEd, wala naman yung confidential funds. Hindi naman ang trabaho related sa national security ang DepEd. I-educate mo yung mga NPA kasi ba kayo kasi may at least sabi so tapos, mas mataas pang confidential funds ng malayo ng Office of the Vice President kaysa Nasmik. sa NICA, kesa Coast Guard, di ba? SWAT, intelligence, Actually, dealing with national security concerns. Having said that, anong ginawa ngayon dito? Bakit pumapayag yung Kongreso sa Senado? At higit sa lahat, His Excellency Ferdinand Marcos. Di ba? Kaya, tuloy. Ito, nung ni Sara Duterte, 125 million, sinabi ginastos niya raw 11 days, di ba? Actually, hindi totoo. Hindi totoo yun. Mga kaibigan, hindi totoo yun. Huwag kayong maniniwala doon. It wasn't 11 days. Di ba? Kasi apat doon, national holiday. Christmas, New Year, Rizal Day, kasama lahat yan, no? Tapos, Working days, mga kap. paano mo gagastos yun? Dapat nagpapahiga ka. Di ba? Ginastos niya pa rin. At 125 million in mga 7-8 days. And 1 week, basically. Ang justification is nag-contract daw siya ng safe houses. No? Yung safe houses na yan, kinumpute. Pag kinumpute mo yung safe houses, around 1.6 million a day. Ano, Burj Lahat ng mga Khalifa? tao dito, 7-star. Puta. Mantakin mo mga kahayupan yan na ginawa nito si Sara Sayad. Puta, gano'n yan. Pero ganun pa man, makikita mo pa rin ang respeto ng Senado at ng Kongreso. Bakit? Puta, wala approve na yung budget ni Sara Duterte. Tinaasan pa nga yata eh. Tanginang yan. Anong klase itong gobyerno to? ilibre ko kayo lahat sa Soler. Ilibre ko kayo lahat sa Soler. Tayo, amot ng 1 billion. Tigi, isang yung Dubai. Sama pa ang Abu Dhabi. Kita mo yun, 100. Libre ko kayo 100. Hindi tayo abot ng 1 million, di ba? So, ang question is, sino itong mga tinago mong ito? At saka, bakit ganyan kamahal? At saka, saan? At saka, bakit nung niliquidate na ito na yung lumabas, lahat na chinisira yung pera ng bayan, di ba? Kasim, Nova, di ba? Ano pa yung mga... Marian Rivera. Kasim. Talaga, sinisim. Kaya babayang. So, ang ano dyan sa akin is, grabe brazen. Yeah. Wala nang kahihiyan. Makapal ang mukha. Makapal ang muka. At para sa kanila, never naman kami mahuhuli. Yung salitang makapal ang mukha kasi dito sa mga Duterte na to, panghimagas na lang nila yun. Ha? Tingin pa nila sa sarili nila, putang na nila, mga malinis pa. Napakagaling ng kanilang ama. Puta na to, pamilya to. Kaya kahit na anong sulat-sulat namin dyan, wala yan. Takot naman kayo sa amin eh. You know why? Kasi sabi nila, that's what they've been doing In Davao, yeah. Ang pinakamataas na confidential funds ng local government unit was Davao. Again, dahil kinadal ang mga Dutertes for the longest time, 30 years, walang nangahas mag-investigate dyan except sila Ila de Lima na pinakulong nila, feeling nila, they can get away with it. So, ang nakakatakot pa dyan is yung sulat Bakit nga ba ganun? Why? Hawak nila ang militar. Ha? Di ba? Magaling si Digong. Sino ba ingredients ng kudita? Militar. Di ba? Baka bumalik na yung militar. Kaya hinawakan ni Digong yung mga general. Kaya kung magkakaroon lang ng lifestyle check, yung mga namunini ng mga general ng panahon ni Digong, magkakabistuhan eh. Totoo. sa mga vouchers, kung sino-sino mga pangalan ng chicherya, no? At saka Kasim, at ilan ba yung mga, kung ano-ano matatawag na di ba? But it also tells you, again, this is also a hardware problem, right? Some are saying she doesn't even have the kind of staff to do this at the higher level. So, like, it's not a... Hindi, pwede namang mahuhusay at madadali ang staff. Pero, sobrang walang... Wala, di namin kailangan magtago. Hindi yan na maaari silang Correct. Impunity. Pero yung staff niya galing, so... Alam mo, San Jose, wouldn't be surprising. yung liquidation, kung makikita mo, nakakatayo ng balahibo. Pare-pareho ng tinta, pare-pareho ng penmanship, supposedly iba-ibang tao.
Yan ang mga lalabas sa ebidensya na makikita natin. Kaya, alam mo, pag nagka-trial dito, matatakot, makikita talaga ng tao sinichirya mo yung pera ng bayan, 8 araw mong ginastos, 1.6 million every day, tapos nung niliquidate mo pa, pinaglaruan mo ba? Kaya nga mga friend, talaga si PBBM dapat mag-ingat. Kasi by all means, no, talagang hindi magkakaroon niya ng trial. Yung sinasabing Pebrero, mga ganon. Baka talagang hindi ito papayag na bukong-buko na O, di ba? Remember, sabi ni Sarah, may mga tao siya sa loob, di ba? Na naghipid sa kanya kung ano nangyayari sa ano. Hindi nga natin alam yung mga nakapaligid kay PBBM. Sinasaksak pala siya patalikod. Ito yung pangalan. Buti pa yung kay Napoles. Alam niyo ba ginawa nung kay Napoles? At least kumuha ng listahan ng mga pumasa ng board exam. Guess what? Di ba? Kumuha ng mga pangalan ng board exams, nag-liquidate. Ito, habang kumakain ng lomba, kumakain ng uwishi, kumakain ng sempura. Spray tip. Kaya ito yung dahilan kung bakit dinedelay yung impeachment trial. Kasi ang tanong ng mga kababayan natin, una, parang marami namang Duterte-aligned na senador Parang kaya naman nilang ma-acquit. Ba't sila natatakot sa trial? Because what they fear, I think, is that pag lumabas itong ebidensya, araw-araw narinig ng mga Pilipino sa TV, sa radyo, sa Facebook, sa lahat, marirealize nila na grabe. Grabe yung pagnanakaw. Ebidensya. At ninakawan sila. At hindi lang si Kaya nga dapat mga friend, yung people power, dapat ang people power, ang lusob muna. Dito kay Sara Duterte, pababain na itong vice-presidente na ito, taong bayan na magdidesisyon. Kagaya ng ginagawa sa mga presidente. Yeah? Si Erap sa waiting lang napababa bakit ito, kung yung kasalanan ni Erap, tsaka ito si Sara Duterte lang, puta wala sa kalingkingan yung si Erap. Pero napatalsik, taong bayan ang gumalaw. Dapat ng taong bayan talaga. Yung Office of the Vice President, yan ang ipadlock nyo, yan ang pasukin nyo. Dahil yan ang walang ginagawa Kung hindi magwalang dito sa bansa natin. Di ba? Wala Korupsyon kayo ng korupsyon. Isugurin nyo yung Duterte, ang dispatchahin nyo muna, saka na tayo mag-usap tungkol sa korupsyon. Kasi si Duterte ang pinakakurap sa lahat di ba? Para sa akin doon muna. Yun na namimerwisyo tignan mo. Gusto nila bumaliktad ang military. Paano babaliktad nga military? Ayaw nga kay Sara. Alam ng military kung anong uri itong nilalang nito. Ang mga kakampi ng itong military, yung mga retired generals daw, ayon kay Senator Trillanes. Sino yung mga retired general ng mga panahon nitong si Duterte? Yun yung mga namunini sa kanyang mga general na kung ano-ano binigay nilang mga pwesto. Di ba? Tuloy. si Sara yung matatakot na ibig sabihin nun, public opinion will turn against her, babagsak yung kanyang satisfaction ratings, kagaya nung pagbaba nung satisfaction ratings niya bago mag-eleksyon. But more importantly, yung mga senator judges, dyan din takot. Yeah. Kasi ibig sabihin, hindi nila pwedeng laruin yung paglilitis. Halimbawa, magkaroon ng botoan, tapos sa Article 2, siya ba ay convicted at acquitted? Imaginein mo naman to vote. Walang pakialam mga friend, yung mga senador ni Sara dyan. Si Hodang, murahin nyo na sila. Aakuitin nila yan. Basta akuit, tapos. Di ba? Nakita mo naman yung Supreme Court Diba? Sinisi pa ng Supreme Court yung Kongreso. Di ba? Gaano kalakas ang Sara? Sara pa lang yan. Di ba? Wala. Tuloy. To acquit the Vice President on something that ganun kalala yung evidence. Diba? Tsaka nangyari na sa EDSA. Maski na ano sabihin ninyo mga boss, anong kalala yung evidence? Sinabi na nga ni Kimo na sunugin man siya, amoy Duterte pa rin siya. Di ba? Kaya acquit ang sasabihin ng mga yan. Lahat yan, lahat ko na yan. Na mga ano na yan, mga bumoboto na yung 19 senator, lahat yun,
Aakwitin niya si Sara yan. Bumoto nga sila na tungkol doon sa madelay yung impeachment trial, di ba? Naging Pebrero, di ba? Wala yan. Dapat talaga kasuhan na yan. Kung kinasuhan na yan, di ba? Kaso wala nga. Kinasuhan nga, di ba? Kinasuhan ng NBI. Kinasuhan. Wala rin. Trillanes, kinasuhan din niya mga yan. Wala rin. Wala nga eh. Di ba nararamdaman ni PBBM yan na bakit gano'n? Mantalang yung anak ni Justice Remulla. Justice ba? Secretary Remulla, 3 months lang acquitted Diba? Bakit ito? Ang tagal-tagal na nung sinampan ni Trillanes na kaso. Kay Pulong sa kay Mas. Dokumentado naman. Kay Digong, plunder yata. Di ba? Wala mo. Tuloy. Exactly. As they had the numbers to block the evidence. What happened? People revolted, di ba? And therefore, nawala yung... But yung senador still nabugbog din. Tanda rin natin nung panahon ni Corona, ha? Ang count noon is around 16 senators would want to acquit Corona. Pero nung lumabas yung AMLAC report, di ba? Afterwards, most of them said, yung ebidensya malinaw. Malinaw di ba? So, ayaw nila mapunta doon kasi hindi pwede. Yayariin din sila ng taong bayan kung lumabas yung ebidensya. At may political fallout pa yan. Kung wari, Walang pakialam sila Kimo dyan. Bato, lahat yan. Maayos kinayari. Tungkol dyan sa taong bayan na sinasabi. Wala yan. Nananalo pa kasi na to. Alam naman na ng taong bayan, mga boss, na itong mga to, hindi senador ng Duterte, hindi senador ng Pilipinas. And yet, nananalo. Number 1 pa nga si Bongo. Diba? Mr. Malakupit, malasakit. Diba? Tuloy. ma-convict kasi wala nang choice senator judges. Evidence, clear, wala silang choice. I-convict nila. Wala. Ano nga yung gagawin ni VP Sara pag natanggal siya sa... Sasabihin yan, hindi convict. Abstain. Hindi ako boboto. Tapos. Ayokong bumoto. Abstain. Sabi niya. Di wala. Hindi mo pwede ibilang na guilty yun. Di ba? Good as acquit. Di ba? Ganun mangyayari dyan. Tingnan nyo. Kung sakasakali matutuloy nga ito sa Pebrero, tagal pa, no? Tangin ng forfeit yan. Posisyon. Makakakanta niya ngayon yung mga enablers at cuddlers niya. Ito ang mga sumuporta sa akin na gastusin ang confidential funds. At, di ba, syempre, wala na siyang future sa politika. Spider's web. So, gaganti yan kasi napaka-vindictive rin ng mga yan, di ba? So, Article 3 is bribery and other facts of graft and corruption in violation of RA 3019, di ba? Pero yung Article 4, ang ebidensya dito is yung Pinag-uusapan nyo nila yung mga kasong nakasampa kay Sara Duterte. Di ba? AMLC report, Anti-Money Laundering Council, na may joint account, yun, si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte, at ang pumasok na pera doon is around 2 billion pesos. Ngayon, pag lumabas yan, at tandaan niya, may power ang impeachment court to subpoena this, di ba? At yung Anti-Money Laundering Council report, di ba? Hindi yan pwedeng baguhin kasi pinapanood yun ng international community, di ba? Kasi kaya tayo meron yung Anti-Money Laundering law, it's because we are preventing global laundering, di ba? For terror. Kasi hindi tayo ma-blacklist. Blacklist. Parang right now, medyo nasa hot list na tayo, di ba? So, So, intact yung report na yan. Ang question na lang is kailangan ibilad. 2 billion pesos ang approximate total transactions doon sa bank account nila. At nag-deposit pa yung last week to yung Verify. Yes, di ba? Buhay pa yung At Sara Duterte, Rodrigo Duterte, and ang anticipation 2 billion. Ngayon, ano mangyayari dyan? Ipapasabpina nila
mismo yung bank record. Patay tayo dyan. At pag lumabas yan, paano mo i-justify ang 2 billion? Kasi kahit na nung nagsimula sila sa serbisyo publiko, hindi naman negosyo raw yung mga Duterte daw, bukod siguro sa gobyerno, no? Pero kung ninegosyo nila yung pera ng bayan at gobyerno, right? Kahit yung sweldo nila hindi aabot ng 10 million eh. 2 billion pesos habang yung mga tao, di ba, naghihirap, ilang classrooms ang pinag-uusapan dyan, ilang textbooks ang pinag-uusapan dyan, ilang ospital ang kayang i-generate, i-build ng 2 billion pesos. Ito lang to sa iisang bank account. Absolutely. Sa iisang bank account lang to. Pag nasampi na yan, I think it's very serious. Now, balik tayo sa Article 3 kasi medyo related. Bribery or graft and corruption. Ano yung sinabi dito na uncover nung mga investigations? Si Yusek Munsaya, very close classmate yata ni Sara Duterte, no? Nag-testify na nilalaro nila yung bidding process ng computerization ng Department of Education. Can you imagine, sa gitna ng education crisis, na hirap na yung mga nag-aaral, na kailangan nila yung computerization and digitalization ng ating educational system, 500 million pesos worth of contracts, lalaruin mo yung procurement process. At ang nag-testify Walang kwenta yan. Yun ang Parmali, 12 billion. Ginago lang ni Duterte. Tsaka nila Gargani siblings. Nahuli pa sa airport ng Abdandabaw, palipad na. May nakasuhan ba? Wala. mo, a schoolmate ni Sara Duterte, no? So I think this is crucial because education secretary ka at alam natin may education crisis, tas ganyan yung gagawin mo. Future pa ng mga kabataan, ang ninakawan mo, mga bata, next generation. So actually, if you look at yung number 5, Article 5, high crime of murder, parang medyo number 1 din to. Acts of destabilization, high crime, medyo number 1 din to. Actually, you can cluster it into 3 basically, right? Pero ang accusations dito sa high crime and murder, pinagpatuloy ni Sara Duterte based sa testimony ni Ed ito yung EJK. at Las Cañas. Okay. Na talagang pinagpatuloy niya yung Davao Death Squad when she was mayor. Right. Hindi lang niya tinolerate, sinabi niya ipagpatuloy natin yan and actually ordered that the killings would continue under Davao. No? That's Article 5. Ano ebidensya dyan? Testimony ni Las Cañas, tsaka ni Mato doon. Na ginamit sa ICC. Na ginamit sa ICC. So Dino, singit lang. So that means na maaari din siyang mapatawan ng warrant of arrest bilang co-perpetrator sa ICC. Kasi andun yung testimony So, ni meron na siyang ISA, adjacent, relevant. Correct. So baka rin nakipin rin siya, di ba? Sana rin, no? And Article 6, no? Yung destabilization na ito. Natatakot ako para sa Senado. If I were Sara now, I would think about the creative ways to prevent this trial. Itong destabilization, to Article 6 again, let's be fair. I think ito yung, hindi ako sure kung malakas, pero may ebidensya, no? I'm appointing myself as the designated survivor, di ba? Tandaan niyo yung designated survivor sa Netflix, di ba? Sinasabog mo ang Kapitolyo, may isa lang na nabuhay, siya yung magiging presidente ng Pilipinas, di ba? Ano yung pinapalabas mo doon? Or threatening basically. This is before Sona, last Sona. Or, like before, the Kaya nagdoble yung, imagine how much they had to spend more just for security. Millions ang dollars ang pinag-usapan natin dito. Again, waste of money just because someone said something at best dumb, at worst actually scary, right? And let's go to the last word. Ito, ano na to? Warrant enforcement. The totality of the Vice President's conduct as the greatest Vice President, the most amazing, beautiful people, amazing people. Ano masabi natin yung kanyang... Ito parang conclusion eh. Wala, hindi ko na siyang ebidensya, di ba? Parang sinasabi niyan, the totality of the VP Sara's conduct render her unfit to be Vice President. Totoo naman, di ba? Pero parang conclusion yun eh. Ito bang klaseng tao ang gusto natin maging potential president? Publiko, ang iisipin mo lang naman, yes, dapat pa ba siya? Sige lang, gusto natin, di ba? Para sa ating mga, sabi nga nila, saling lahi, for the next generations to come, this is the kind of Vice President that we want. You don't think? This is why we say the impeachment trial is also, di ba, a political process. Kasi basically, the senator judges are also judging whether fit or unfit. Which reminds me that because it's a political process, I think we should be communicating well. Mag-TikTok muna tayo mga boss. Mamaya magkulabo tayo. Maaga pa naman. Bongo, nag-alok ng bahagi ng sariling pondo para sa OBP. Sariling pondo, gago. Pondo ng galing sa
Mamayang Pilipino yung pondong inaalok mo, hindi sa'yo. Po, inihalal po ang Vice President hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Inihalal po siya para maging working Vice President para maglingkod at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Gago, ikot na. Yung Vice President mo walang ginawa kung hindi... Ay, nako, bongo. Eto, yung mga... Tagabili lang ng maruya ni Las Cañas itong kahit nito eh. Ngayon, bilyonaryo. That is why for next year, I urge the Senate to support the budget of the OVP in full. Napakaliit po ng increase. 1% lang po. Pero alam naman natin na marami pong matutulungan. Kung pwede lang po, Mr. Chair, Paliwanag mo kung ano yung tinutulungan sinasabi mo. Ang daming ninakaw. Hindi nga makipaliwanag eh. Tapos gusto mo naman bigyan ng malaki. Ang inan to. kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OVP. Ang hayop, ang bait to. Mr. Chair, lahat tayo na sa gobyerno, public servants, we are meant to serve the Filipino people. Basic mandate po ang tumulong, lalo na Hindi kaya kinikilabutan tong hayop na to. Sa Filipino people, gunggong. Inan to. Sabi nga ni Duterte, yung amo mo, huwag kayo maniwala sa mga ganitong sabi nagbibigay ng pera. Walang ganon. Lahat yung pera pinamimigay nitong mga hayop na to, galing din sa pera ng bayan. Walang nanggagaling, maski sa piso sa kanilang bulsa. Tsura nito si Bongo. Tsura, oh. Tangina, kala mo talaga napakatinong tao. No? Pero sabi ni Trillanes, ano raw eh. Ito, isa to sa baka mabibigyan ng warrant of arrest. Early next year yata, sabi. Oo. Kausap kanina eh. Bukas. Ito, saka si Bato. Kasi nga, si Duterte ang nag-utos, si Bato ang nag-implement. Ito naman, ang tagabayad ng reward. Itong si Bonggago na to. po sa mga nangailangan ng social services. Nakikita ko po yan, mahaba po ang pila sa kanyang mga satellite office. We must further empower and help BP's office to respond to the needs of the Filipino people, especially the marginalized sector. Muli, nais ko pong ipahayag ang aking suporta para sa budget ng OBP. Alang-alang na lang po sa mga kababayan nating mahirap. Let's support her to be a working Vice President. Maraming salamat po. Sa totoo lang po, Hindi kinikilabutan itong mga hype na to, no? Ito yung Vice President mong inihalal mo. Dancing Sayad. Ayan, Vice President is... Ay, kailan yan? Yung ba yan? Ito mga friend. Napanood nyo na mo ito. Mag-react nga tayo dito sa feeling inosente na BP nyo. Totoo ako dito eh. Tarantado ka! Nangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ang Office of the President daw, involved sila sa kidnapping ng tatay niya. Bakit? Kapal na mukha nito, no? Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang... Ganun talaga yan. Pero maganda yung reaksyon ng babae dito, mga friend. Bilib ako. Oo. Yun din ang nasa isip kong reaksyon eh. Pabayaan natin siya, mas maganda pagkakapaliwanag niya sa diferensya ng utak na itong babae na to, no? nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Alam mo, mag-react lang ako dito. Kaya lang naman ganito bunga nito si Sara Sayad. Kasi nga, hindi natupad yung mga hinihingi niya. 2 bilyon na budget niya. Mga ganun. Diba?
Oo. Ito, mag-react na si Ading, ha? Mga pinagsasabi nitong si Sara Duterte. Unang-una, sabi niya pinangalanan na daw. Bakit daw hindi pa hulihin? Alam nyo, itong si Sara Duterte, hindi na tayo magtaka eh. Nagaling yan sa pamilya na hindi alam ang salitang due process. Kasi wala silang alam sa ganyan eh. Ang alam lang nila ay magpategi ng magpategi. Pwede ka ba namang manghuli ka agad nang wala ka pang ginagawang investigasyon at kaso? Under investigation pa ang dalawang yan. So pag yan, napatunayan at kinasuhan, ay di tsaka huhulihin. Ganun. Tapos sumunod, Mukhang Tagalog na Tagalog si Ading, ha? Mga taga-Nueva Ecija yata to. sabi niya, bakit hinayaan daw umalis? Alam mo, ikaw nga, Sara Duterte, hinahayaan ka rin nilang umalis kahit alam nila na magnanakaw ka. Kasi wala pa silang naiikaso. Kaya hindi nila basta-basta yan pipigilan. At pag yun ay nakasuhan na, tsaka hihingi ang Pilipinas ng tulong kung kanino man dyan, Interpol or Amerika, para yun ay tugisin. Dapat yan makasuhan muna. Ganun ang due process, Inday. Tapos sabi mo, bakit hinayaang mag-resign si Romualdez? Di ba yan ang gusto nyo? Ang bumaba sa pwesto si Romualdez? Nung pinagbigyan na kayo. Ngayon kayo nga ngawa-ngawa. Mahirap din kayong ispelengin eh. Tapos sabi mo, kinidnap yung tatay mo. Hanggang ngayon, di ka pa rin makamove on dyan sa pangingidnap ng tatay mo. Alam mo, hindi madidismiss ang kaso ng kidnapping na isinampa nyo dyan sa mga nagdala dyan kay Duterte kung yan ay kinidnap. Malinaw na ibang batas yung sinunod nila para madala nila si Duterte sa dahig. Hindi mo pa rin maintindihan. Kidnap ka ng kidnap dyan. Baka kayo, sanay kasi kayo ng mga kidnap-kidnap. Kung sino-sino pinakikidnap nyo, kung sino-sino pinapatukhang ninyo. Tapos sinuudyokan mo pa sila na bakit hindi kidnapin si Saldico. Kung di ka ba naman hunghang, ipapakidnap mo yung tao. Di sila ngayon ang nakasuhan. Yan, si Saldico, dapat yan, kasuhan muna. At saka nila yan dadakipin. Hindi yung basta-basta ka lang kikidnap. Di yata ito nag-iisip. Tapos sabi pa ikulong daw si Romualdez sa detention. Alam mo ba ang nakukulong sa mga ganyan detention? Iniimbestigahan yan. Katulad ng tatay mo, ang habang proseso, di ba, na inimbestigahan bago yan dinala sa dahig. So, ganun din ang mangyayari dyan. Iimbestigahan din yan. At pagka nakita na talagang magnanakaw talaga yan si Romualdez, tsaka yan ilalagay dyan sa detention, lilitisin, at tsaka ikukulong. Ganun. Para kang tapos sasabihin na naghahanda daw sa hatian. Gusto? Ikaw, Sara Duterte, ang utak mo talaga yung mga ganyan na hatian. Sanay na sanay ka dyan kasi number 1 kayong mga magnanakaw eh. Huwag ka magmalinis. Huwag ka magmalinis, Sara Duterte. Dahil number 1 kayong corrupt sa Pilipinas. Tapos ayan, yung mga statement na ganyan ni Sara, believe na believe ang mga didilis. Believe na believe. Talagang hindi nag-iisip. Kasi pare-pareha sila ng utak eh. Fanatic, idol. Mahirap yung ganyan na hinahayaan nyo lang yung mga ganyan tao na mga hindi marunong mag-isip. Feeling inosente pa, Kaya ikaw, Sara Duterte, huwag kang feeling inosente. Feeling inosente. Katulad ka rin ni Saldico at saka ni Romualdez na magnanakaw. Pare-parehas lang kayo. Huwag kang magmalinis. Nangalanan na. Parang ng mga boss. Sabi, yung pinag-usapan nila Idol Richard Darian, parang wala ng batas na pwedeng umano sa Duterte. Dito. Inumura presidente, sinasapak ang sheriff, pinagpapatay. Si Barayuga, daming pinatay. Tapos ngayon, hihingi kayo ng interim release dahil mahina na yung tatay nyo. Kakapal naman ng mga pagmumukha nyo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Ops,
volume muna pag si Tambalustay ito ang pinaka makapalang muka, manhid, buhaya, buitre, hay, nako, tamaan kasawa ng kidlat na matodas na ang lahing tutae. At ulo ni, Librado. Shout out, Miguel Edwin, my friend, Mike. Joselito Mabait, shout out. Lisa Cruz, shout out. Ito yung mga comments nyo sa part 1. No? Paano ilabas ang mga tao ikaw mismo di mo masagot? Mga anomalya mo, kakagigil ka talaga. Jesus Jess, shout out. Kalahi niya, nakikinig dyan kay Sara Loca. Dised, shout out. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Eddie Luna, shout out. Hi, hello ka Rox. Magandang gabi po sa iyo. Si Escudero, nagpupuputak na naman ang hayop na yan. Akala mo walang kinalaman sa mga nakawan. Pati si Sara, hayop, pinalibre niya sa impeachment. Gago yung hayop na yan. Hindi dapat sa gobyerno yan. Binoboto ng tao eh. Binoboto ng tao. No? Tangina. Ang problema, nadadamay pa tayo. No? Sa katangahan, no? Yung katanganism virus, masyado malakas. Lilunaw nito, ha? Sana naman, Karox, kung ganyan lang naman ang klase ng mga politiko, mga halimawa, sana wala na eleksyon, ituloy-tuloy na ni BBM ang ginagawa niya. Kung gusto niya, maiahon ng bansang Pilipinas sa impyerno. Ituloy na niya, baka mapasukan na naman uli ng ang Pinas ng halimaw. Wala nang eleksyon, nagawa na niya ng father niya, o kaya mag-martial law na lang siya. Parehas tayo ng iniisip. Kaso hindi niya kaya. Hindi nga niya. Diba? Kapili-pili niyang advisor sa ICI, si Magano. Diehard Duterte. Ano ba yan? Kaya minsan nahihirapan akong tawagin kang excellency. Totoo lang. Oo. Dilunaw nito. Putangin ng babae yan, ang kapal ng muka, ang hayop na yan. Kung magsalita, akala mo hindi siya yung magnanakaw. Putangin na mo, Sara Tutae. Ikaw ang reyna ng mga magnanakaw diyan sa Pinas. Ang ina mo, Karox. Bakit hindi ko lamin na lang yung hayop na yan? Kaya nga, Eddie Luna, hindi ako niniwala sa mangkukulam. Kasi kung totoo yung putangin ng kulam na yan, sana ang dami nung nakulam na politiko, di ba? Eddie Luna. Dapat, Karox, yan si Sara, hawakan sa paa at kamay, talian, tapos painumin ng asido at bagsakan ng 10 hollow blocks sa mukha. Putang ina yan. Sobrang galit mo na, Eddie na. Hayop na yan. Pag na-high blood ako dyan, pati bayag ko, manginginig. Patay tayo dyan. Eddie Luna ulit. Boss, boses pa lang sarap ng sampalin. Ang sarap hampasin ng kawali sa muka. Yan putang ng magnanakaw na yan. Kawawa ang ordinaryong Pilipino sa inyo. Mga hayop kayo. Magnanakaw sa kaban ng mga Pilipino. Tangin nyo mga dutae. Ituloy ni Eddie Luna. Eddie Luna, tangin na mo, mabuti pa matuluyan ng mamatay ang ama mo ng mga demonyo. Dapat maagnas na yan kahit buhay pa. Tangin na mo, ayusin mo salita mo. Huwag kang pakyut. Halimaw naman ang lahi nyo, hayop ka. Galit na galit si Eddie Luna. Eddie Luna naman. Ang sarap ang sarap hampasin ng bakal sa mukha. Putang na turay na ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Ang ina mo ka. Ay nako, luto siguro magmura nito. David Mendoza, shoutout Karox, ang galing po magturo ni Sara Jean Potpot. Tatay niyang inutil ang nagpalago ng illegal gambling kasama ng mga pogo sa Pilipinas. Tapos tigas ng mukha na magturo ng iba. Ganun talaga yung lahi nila eh. Sila lang ang malinis. Ang putang ina, sila lang ang magaling, di ba? Eddie Luna na naman. Hello, Karox. Nakamaroon ka ngayon Parang may lakad ka. May lakad ka niyan. Sama ako, bili tayong bibingka. Saka puto bongbong. David Mendoza ulit Parating ko lang po
sa jowa ni Kalatni na kaya ayaw ng mga Pilipino na lumabas dahil ayaw namin na ikaw ang papalit kay BBM. Parang nakahiga na kami sa kama, lumipat pa kami sa sahig. Wala po. Wala daw po mangyayari sa ating bansa. Mas wala ang marating ang bansa natin kapag ikaw ang namuno. Salitang bil lang, nabubulol ka pa. Bobo nga Iisipon ako mga friend, inom malamig Dilo na. Tangina mo, iskudero. Kasama ka pa sa pagnanakaw, huwag kang magmalinis. Pag nagsalita ka pa lang, ang sarap mo ng baril sa ulo. Sinungaling kang hayop ka. Dinadaan sa bilis ng bunganga mong hayop ka. Anay kang matagal na sa gobyerno. Alam mo yan, gago ka. Mary Lebron, shout out Chrisop, shout out. Bakit ganyan magsalita yan si Lustay? Hi ba? Parang hi nga di ba? Chrisop ulit Kailangan lang magdusa ang ama mong kriminal. Ang daming kasalanan niyan. Hoy, Sayad. Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni Kalat. Ako, naiihi ako pag narinig ko ang kanyang boses. Parang parating tinitiri, no? At tumitigas ang tuhod ko. Maraming salamat ulit sa pagtapik mo sa mahal ko. Greatly appreciated. Ba't ganun yung mahal mo? Ang parang parating umaungol. Shelly Jaser, shout out. Alam mo, Karos, ang bububuhay na lang yata dyan sa mga Duterte, yung mga journalist. Kung hindi sila ini-interview di wala. Nga sila, parang sawang-sawa na ang taong bayan sa mga drama ng mga yan. Kahit nga ako, ayaw na ayaw kong maririnig ang boses ng mga kakapatid na yan. Natumba lang grabe na ang kadramahan. Dito sa Europe, wala namang problema, lapit ng ospital. Walang traffic. Ang kulungan dito, kanya-kanyang kwarto, asikaso, at lahat. Lalo na sa pagkain, para kang nasa 3-star hotel. Kaya huwag kayong maniniwala sa drama ni Pusit na yan. Nandiyan ka ba? Shelly Jaser ka? Kala ko nasa Germany ka. Shelly Jaser ulit Kung hindi mo lang to vlog, Karox, ayaw kong marinig boss na confidential fan Sara Pusit. Ramon Valencia, shout out Bossing, parang si magaling din ito si Piatos, puro dakdak. Ayaw namang pangalanan, gagawin pa tayong manghuhula kung sino yung kupal na nagdi-deliver sa kanya ng chismis. Alam naman na. Si Pista Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa family mo po at sa mahal mga ka-warriors. Grabe na, bakit ba may ganyan pa na busy? Mga amazing talaga ang naniniwala pa sa kanya. Talagang sobrang amazing. Si Pista ulit Ano po kulang 1 bilyon ng budget ng Presidente ng Impyerno? Saan naman niya gagamitin ng budget na yan? Sa pagbiyahe-biyahe sa dahig at kung saan-saan pa. Wow naman, sana naman maisip mo ang taong bayan nakakaranas ng kalamidad. Ay, sorry po kuya. Nalimutan ko, wala nga pala siyang konsensya. Makapal nga pala siya. Yun nga Si Pista ulit, anong pinagsasabi mo? Tumingin ka muna sa salamin, natigilan na ang politika. Ikaw nga itong ayaw tumigil kung ano-anong paninira sa gobyerno. Ay sobra ka na, bakit ba? Pinagtatanong pa ito. Wala naman pupulot sa maganda sa'yo, puro kasakiman, ewan. Amazing talaga naniniwala sa'yo. Problema nga, pupunta na para mga takatong mga nagtatanong dito putang Kung walang nagtatanong, di walang sasagutin yung gaga na yan, di ba? Kipista ulit, Nice naman po look mo po, kuya. Bagay din sa'yo. Sana manahimik ka na lang. Puro mabibilang sa daliri. Totoo sa'yo. Halos lahat, wala nga Ay, sana maganda pa rin araw po natin sa pinakamahusay na vice natin. Don Juan, shout out Sana ang mga media ay wag nang pagkaksaya ng
bigyan ng pansin yung roketang bakla na puro paninira, panlilin lang at kasunod lang pagsasabi. Iban, pagsasabi kay BBM. Diba? Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Akala mo kung sino matino itong babae nito. Wow, buong lahi nyo nga, mga magnanakaw, di ba? At ito namang mga DDS hanggang ngayon, mga nasisira ulo at ubod ng kabubuhan sa ating bansa. Ay, kailan kaya ito masisipa at itatapos sa China? Wala. Ben Torres, shout out ha. Sabi niya, bakit kaya may mga Pinoy na naniniwala dito kay Sara? Mga tanga. Diba yung mga Senado, naniniwala sila dyan. Diba? 3JC po, hello Sir Rox. Ang pogi natin ngayon bagong dye ng hair natin titirahin mo naman ako niyan 3JC po na to. Naku, si Queso de Bola, ang sakit ng tenga ng ang sakit sa tenga ng boses. Di ko alam kung nag-aala Robin Hood ito. Kung magsalita ng Tagalog, nakakakilabot. Ang lakas ng loob, idiin ang mga congressman. Which is totoo namang marami sa mga congressman. Ang kurap, walang duda yun. Akala mo namang itong si Queso de Bola ay malinis. Ikaw nga itong ang number 1 kurap. Ayaw mong magpalamang kila Congressman ko at Romualdez at iba pa. Ayaw mong malamangan ng iba. Totoo, tama ka dyan. 3JC ulit Sir Rox, alam natin kurap yan si Saldico at Romualdez. Pati si Bato, Bongo, Queso de Bola, Tulfo, Villar, Boy Dila, Estrada, Binay at marami pang. Pero ito si Queso de Bola, kala mo naman kung magtalumpati, napakalinis. Isa rin siyang number 1 kurap. Totoo yun. 3JC ulit Sir Rox, ito si Marcoleta. Sabi, wala daw siyang kinalaman sa asawa niya. Nasangkot sa mga dismaya. Kaya sabi rin ni Boying Rimulya, wala rin siyang kinalaman sa anak niya. Nahuhulihan ng marijuana, di ba? So naman, kung nakawala man sa batas ang anak ni Rimulya, wala siyang kinalaman doon. Dahil anak lang niya yun. Same logic dito kay Marcoleta. Ay, paano ba naging abogado ito si Marcoleta? Ba? Hindi ko rin alam Ngayon, may vlog siya, Tony Claro. Kalat niyo. Masasabi ko kasan, ano masasabi mo sa kalidad ng boses niya? Yun nga, parang parating. Nakakaloka ba? O nakakabaliw? O sa palagay mo, Kasani? Nagtatanong lang po. Parang parating ano nga ganun. Teresa Marie, shout out. Sara Duterte, garbage. Whiskey, shout out. Si Demonyo, nagpasok ng pogo sa atin. Sara, yung kurap, nasa tatay mo. Teresa Marie, Duterte deserves where he is right now. He should not rot in jail. Diba? Yun ang sabi niya, kaandas. Tangina niyo. Teresa Marie, Sara Duterte, you're a sick person. You're an embarrassment in the administration. Resign or you should be impeached. Cannot stand your voice sick. Sorry, Sir Rox, I can stand listening to her. She is so fake and such a liar. Oo. Marilo Pabianak, shout out ha. Gandang hawang po sa ating lahat. Grabe din po ang dakdak ni Cheese at Marcoleta. Kulang na lang maglupasay sa plenary. Tila siya babaeng nagwawala sa galit. Hay! Sari-saring inarte para mambudol ng mga Pilipino. Kakaawa talaga mga Pilipino sa ganitong mga leader. Totoo yan. Marilo Corbian ha. Elizabeth Iscari ulit ito. Ito namang mag-asawang Diskaya. Dapat dito ikulong firing squad agad-agad. At kumpiskahin lahat ng ari-arian dito para magtanda ang mga tao o politiko na mga buhaya. Pag napatunayan na pag nagnakaw, sample na agad na isama dito si Sara at dalhin sa mental hospital. Tsaka doon, turukan ng gamot sa utak. Ewan ko kung may pag-asa pa itong gumaling. Wala na, malala na. Stage 4 yan.
Elizabeth ulit, kapag ito si Sara ang naupo dyan sa Malacanang, babalik ang mga notorious na kriminal dyan. Magiging advisor si Kibaliw, Roqueta Bakla, at syempre, mga senador nila sila. Robin Escudero, Jinggoy Bato, Bongo, at best friend niyang si Pabali ng Aimee. Hay, yung boses pa lang nito si Sara na ito. Nababasa ang eardrum ko dito. Malamang pag nakabalik si Aimee Marcos ang Senate President. Klaso. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Annalisa Polinar, shout out. Sabi ni Tia Deli. Impong Basyang Team Tia Deli po, muli ay sumasahing papawid at humahagunot sa nagbati po ng pagkaway ng may ngiti sa Jose Rox at sa buting Rocky Warriors the Great. As always po, halo-halong kalamay ube, topic at sa walang kamatayang Inday Puday. Inday Puday Sayad ang nasa frontline mo ngayon si Rox. Naku ano pa po ba masasabi po natin just sa matagal na pong pakalat-kalat at hinahunting na po ng mga taga-mental facilities, di pa mahuli-huli, ano po. Naku, pesting yawang buhayang buraot na yan. Pag di ka naman talaga, Xerox, dinugo ang utak mo sa konsumisyon sa babae yan, ewan ko na lang po. Ewan ko lang po talaga, Xerox. At pati naman po itong mga nagtatanong, mga laing abnormal din, ano po, ay, susmiyo, Xerox. Sarap po nilang paglalamutakin ng asin ang bunganga. Hoy, mga yawa, wag nyo akong hamunin at baka di ako talaga makapagpigil. Magbigti na lang talaga ako sa puno ng kamatis, Xerox. Mabuti na lang po at meron tayong kay Wario sa sobrang bait si sister. Sister na. Ay, si Sister JC Hope, 3JC Hope, payo niya po basta si Lord na lang daw po ang bahala, di ba? Kaya, inyong Tia Deli, medyo kumalma-kalma po ng konti, Xerox. Payo ko na lang po dito sa baeng nawawala palagi sa sarili. Hoy, Madam Puday Sayad, humarap ka muna. Kaya sa salamin, tingnan mo kung sino nakikita mo sa harapan mo. Malinis ka bang, Madam? Malinis ka, aber? Sabi nga ni Sir Rox, ano ba ang pwede mong ipagmalaki sa amin? Nung nakaupo ang tatay mong lubot, sige nga, di ba kayo yung pusakan sa sindikato na nagkalat ng lagim ng panahon ng tatay mong yawa? Kaya nga ubod ng gulo natin ngayon. Nako manong ang lumayas-layas ka dyan, sobra ng kumikita ang kumpanya ng gamot na lusatan sa dami ng high blood ng dahil sa inyo. Mga yawang buwisit, mga peste, mga leche, kinam. Galit na naman. Friend. 3JC Hope sumagot Tawa-tawa. Tia Deli, alam mo ba ang meaning ng puday sa Bisaya? 3JC Hope talagang pinagpipilitan ni Marcolecta ang Witness Protection Program para sa mga dismaya. Sobrang halata. Gusto niyang proteksyonan sa natin ang mag-asawang ito at kumakamkam ng pera ng bayan. Pakakainin mo sila. Babayaran mo ng aircon nila, tubig, ilaw. Tapos, yung pera natin pinambili ng Rolls Royce dahil gusto niya ng payong. Itong si Marcolecta talagang ganid sakim. Walang modo, walang hiya. Sa dilang walang hiya. Ay, Xerox, nakaka-bad trip itong Marcolecta at Quezon de Bola. Ayaw ko rin kila Romualdez at Saldico dahil I know they are corrupt as well. Pero at least walang nagngangawang Romualdez at ko sa Congress. Nakakairita ang boses ni Quezon at Marcolecta, pati mga dismaya. Totoo. Kalat ni Baya ulit Karox, sabi ni David Alvin Mendoza, Karox, nabalitaan ko na po na nagbitiw na si Saldico.
sa pagka-congressman at na ako Bicol, na ako Bukol, Bicol pala. Eh di guilty po talaga siya at saka balita po na nasa Espanya na ngayon. Baka po doon na din magmalagi yan. Dahil wala na po siyang visa. Ang mga Pinoy doon ay pwede mag-apply ng citizenship doon basta Pilipino ka. Wala, hindi balik yan. Niwala ka. Kalat niyo. Ha? Naks. Bagong hati na ang book natin kasaniya. Mukha kang astig na schoolboy. Patay tayo dyan. Ako. Mangandarapan naman ang mga chicks dyan sa Itiage. Yan ang banat. Yan ang mga banat dyan. Ha? Patay tayo dyan. Kalat niyo. Ha? Silva, shoutout. Sir, buhay pa ba ang barbero mo? Naman yan. PJC po ulit. Sir Rox, anyari, ba't may part 2 ang vlog mo? Hindi nga, naputol. Kaya, hindi ginantay ko yung anak ko. Hindi ginawa na part 1, part 2. Dapat papadugtong ko, hindi naman ako marunong. PJC po ulit. Sir Rox, nadagdagan pa ang maingay sa Senado si Marcolecta. Ang number 1 maingay at pala away. Tapos, eto, sinundan naman ni Quezon de Bola. Ayan, sa kakaingay nito si Quezon de Bola, pati tuloy si Hart na damay. Hala, iimbestigahan kung nagbayad ba ng tax, ang tamang tax si Hart kasi sa dami ng endorsement niya at mga gamit niya na puro kimamahal. Pag nagkataon, kasalanan ni Quezon, bakit nadadamay si Hart? Sabi nga ni Nyolo, mabuti pa, itong si Quezon, may heart, pero walang puso. JJ ko Sir Rox, sa dami ng happiness dyan sa Pinas, di ko na alam kung ano ang uunahin kong panoorin. Pero sa totoo lang, Sir Rox, ang Diyos ay siyang kumikilos para sa ating mga mamayang Pilipino. Ang pagkatanggal kay Quezon de Bola bilang Presidente ng Senado, si Lord ang may gawa niyan. At si Lord din ang nagtanggal kay Marcolecta sa posisyon niya bilang Blue Ribbon Chair. Kasi alam naman ni Lord na ang dalawang ito, mga tiwali, kahit si Cusoto, Duterte rin yan. Pero di naman katulad ni Quezon de Bola na talagang tuta ni Sara. Kita mo ang privilege speech niya, binanggit niya na kaya raw siya inaatake ng kalaban niya dahil kalaban niya because hindi niya itinuloy ang trial, Sara. Ganyan nga, di ba? JC of ulit to. Sir Rox, ito namang si Senador Trillanes, nangaasar kay Pulong, nang gagalaiti na sa galit si Pulong. Kasi ba't nga naman nagpa-picture si Sentry sa kulungan ni Golds D? Nagtatatalak ang Pulong. Bakit di ba pwedeng magpa-picture sa dahig for souvenir? Kaya mga baliw yung mga yan. Na totoo lang. Mga mesayad. David Allen Mendoza ulit. Good evening po, Karox. More power po sa paglaman nyo. Salamat. Shirley Jaser ulit, Nice hairstyle, Karox. Bumata ka ng 10 years. Ikaw naman. Jaser ulit, Sir Rox, may isang vlog akong napanood ang sabi, bakit daw may insertion sa budget itong si Quezon de Bola? Ang mga senador, wala namang constituent di tulad ng mga congressman. O nga, Sir Rox, bakit sila may budget? Wala naman silang nasasukupan dahil sa trabaho nila gumawa ng batas. Sana mararating ito sa Senado at Congress para naman matanong ito. Very good logic, di ba? Yun nga. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Librado Lubico, blessed morning, Carlos. Watching part 2 from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe. Tanging pag-asa ng Pilipinas, ang Panginoon Diyos na lang. Amen. Totoo. Diesel, shout out. Sir Rox, ganda ng gupit mo, Bagay, sir. 2. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, ang ganda ng gupit nyo. Bagay po sa inyo. Salamat. Bagay ba? Mary Libro, Guapo looks ka ngayon, Sir Rox. Nice hairdo. Ang bagay sa iyo. Salamat. Oy, mission accomplished, mga boss. Pre na ibig shout out. Adorasyon Timaranan.
Dolor Garcia. Eman Escalona, nak, shout out. Brother Alessio, shout out. Hanggang bukas po muli. Oo. Mission accomplished. Oh. Nabasa ko naman yung mga comments nyo doon sa dalawang vlog. Oo. Ay, nako. Pilipinas. Saan ka pupunta? Yun ang tanong. Kailan ka nakakulong na yung ulo nito sindikato na to, yung mga galamay nakapasok pa sa Senado at Kongreso, meron pa sa Malacanang, meron pa rin sa yung mga kasong sinasampa sa kanila. Justice ayaw gumalaw, Ombudsman ayaw gumalaw, wala nang pag-asa yan. Diyos na lang ang tanging pag-asa ng bansang ito. Magandang gabi po mga boss.